Happy New Year! So magandang umaga po sa inyong lahat. First Sunday of 2026, purihin ng Panginoon. Every morning, sinasabi ko sa body ko, I declare, I am strong, I am happy, I am productive, I am energetic today. And I'm going to finish the task I am entrusted to do today. So, pagkamat merong mga pagkakataon na hindi gano'n nangyayari, pero may purpose lagi ang God. Hindi tayo nangangamba na ano ba mangyayari sa akin. Kundi lahat yan pinayagan ng Diyos dahil tayo nasa kamay ng Diyos. Simulan, sinuko natin ang buhay natin sa Diyos, nilagay na niya tayo sa kanyang mga panal. At hindi niya tayo pinababayaan. Pagsamahin niyo po yung senior ni Chairman tsaka ni Kuya Nelson. Yan na po yung sermon. Wow! Talaga naman, di ba? Nauna pa yata sa yung cellphone kesa doon sa message ngayon talaga namang yun ang gusto talagang iparating sa atin ng Diyos. Yun talaga. Pero matanong ko nga po muna kayo, meron pa bang mga tira-tira dyan na iniinit? Meron pa bang mga tira nung New Year na hanggang ngayon ay nasa ref? Tingnan nyo muna, baka yung iba sira na. Sa Pilipinas, usong-uso yun talaga na isang lingguhan yata bago magluto ng panibago, no? So, tradisyon nyo na kung maghahanda tayo ng New Year, pagkarami-rami, puno yata yung mesa. No? Alam naman natin hindi mauubos, lalo dito sa Amerika. Bakit ba makita lang natin yung pagkain, sawa na agad tayo? Maraming maghanda, pero konti lang naman kumain ng mga tao. Mas marami yung natitira. Sa pagharap natin sa bagong taon, sobrang kasiyahan na nangyari sa atin Pasko at bagong taon. At sinasabi natin, yung 2025 na bago na naging 2026. Pero ang gusto ng ating Panginoon, mabago tayo. Patuloy tayong mabago sa paglago, sa paglalim, sa pagiging mas malapit sa Kanya. Amen? Amen. So, ang topic po natin ngayong umaga, God's promise of newness. Ang pangako ng Diyos na pagbabago. Ang Diyos, hindi lang tayo inaasahan, hindi lang tayo inuutusan na magbago, kundi pangako niya na sa ating pagbabago, yung kapangyarihan niya ang mamumuna sa atin. Ang teksto po natin, sabi ni Chairman, Isaiah 43, 18 to 19. Hindi po, sorry. Ano talaga? Ugnay-ugnay. No. Isaiah 43, 18 to 19. Pakibasa po natin sa Ingles. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth, do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Tagalog. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ulit, ano po, kanina pa sa sharing, hanggang ngayon, ano po, talaga namang confirm na yan ang gusto ng Diyos na marinig natin ngayong umaga. Pagpalain ng Diyos sa ating mga puso. Ang pagbasa ng kanyang salita tayo manalangin. Nakaka-amaze naman, Panginoon, yung ginagawa mo sa amin.
Umpisa pa lang ng January, yung Holy Spirit nagkakaugnay-ugnay na kung paano humingi ako ng wisdom sa iyo. Ganun din ang binibigay mo sa aking mga kapatid sa dako na ito, aming Diyos. Isang paghahanda sa aming mga puso para matanggap namin ang iyong salita. Tulungan mo po kami ngayong umaga. Anoint me, Lord. Ako'y walang magagawa sa aking ganang sarili. Pero I am here to deliver your word. What I know, ang alam ko lang, mag-submit to you, umasa sa magagawa mo, umasa sa wisdom na ipagkakalaw mo sa akin upang ngayong mga salita ay maihatid ko ng malinaw at punong-puno ng kaunawaan na madidinig ng aking mga kapatid. Salamat po sa Holy Spirit na siyang nangunguna sa aming pagsamba sa iyo ngayong umaga. Nawa ang gawain ito maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Handog po namin ito lahat sa iyo bilang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pong main idea o pinaka-central idea ng pag-uusap ngayong umaga, we need to realize that as God's obedient children, we have to experience a day-to-day transformation by ignoring the past, instead seeing new things ahead and experiencing the faithful provision of God. Sa Tagalog po, kinakailangan natin maintindihan mabuti na bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin nararanasan ang araw-araw na pagbabago sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating nakaraan, kundi pagtingin sa mga bagong ginagawa ng Diyos sa atin at maranasan natin ang katapatan ng kanyang pag-provide sa atin. Mga kapatid, ano ba ang mga dapat natin gawin to attain newness that God wants to see in us? Ano ba ang mga dapat natin gawin? What are we going to do to attain newness that God wants to see in us? The key word for today is newness. Pagbabago. Amen? So, tatlong punto po tayo ngayong umaga, mga kapatid. Madali lang tandaan, release the past. Release the past. We need to release the past to embrace new opportunities. I-let go natin ang nakaraan, kalimutan natin, huwag natin i-entertain sa ating mga isipan, huwag natin balik-balikan. Ang sabi sa verse 18, remember, Not former things, nor consider the things of old. pareho lang yun, inulit-ulit. Remember not the former things. Huwag mong tatandaan ang mga bagay na nakaraan o ang mga bagay na luma. Kalimutan, talikuran, huwag nang balik-balikan, huwag nang isip-isipin. Ito po ay originally dinutos ng Lord sa mga tao na kalimutan ang nakaraan, yung Kingdom of Israel na na-inaugurate sa first Exodus at yung conquest of the Promised Land, magiging insignificant po yun, hindi na yun mahalaga dahil mayroong bagong ipapakita ang Diyos, which is the new kingdom of God. God has something to show later sa mga tao o sa Israelita na ito ay masosurpass, ito ay matatabunan lahat ng kingdoms, lahat ng accomplishments ng Israel, at ito ay yung coming of God's kingdom. Former things, pag sinabing former things, mga dating bagay, ito ay nagre-refer dito sa teksto sa mga prophecies, sa mga hula ng judgments ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, at nung ibang mga propeta. Yun yung former things na
tinutukoy dito. God is calling His people, originally Israel, at ngayon tayo sa ating panahon, to stop what? Dwelling on the past. Do not dwell on the past. Forget the former things. Do not consider the things of the old. Past events, past accomplishments, even past deliveries. Katulad nun sa Exodus sa Israelita. Even past successes and victories. Especially past sins on our cursed life. Yun yung pinaka-importante na dapat kinakalimutan natin. Yung mga kasalanan natin sa sinumpang buhay before. God tells His people not to be stuck in memories of the past. Philippians 3:13, ano ang sabi? Brothers, I do not consider that I have made my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Yung text ko sinabi ni Chairman, yung supporting verse sinabi ni Willis. Mahusay. Brothers and sisters, sabi ni Pablo, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, meaning napaka-importante ito, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Magkaugma sila noong sa Isaiah na tinatalimutan ang mga bagay na nakaraan at ang tinitingnan ay yung parating na bagay. What? Bakit kailangan natin talikuran ang mga bagay na nakaraan? Hindi ba yun ay parte ng history natin? Hindi ba iyon ay parte ng buhay natin? Bakit kailangan natin kalimutan? Una, these things won't go back. Ang mga bagay na ito na ating nakaraan, whether good, bad memories, hindi na ito babalik pa. You can never change it. At hindi natin ito kayang baguhin pa. Your failures, yung mga kabiguan natin, your frustrations, pag lagi mo yung binabalik-balikan, madidepress ka lang. So, hindi makakatulong sa pag-move forward mo ang pag-iisip ng bagay na nakaraan. Alright? Happy memories. Yeah, happy naman. So, dapat alalahanin, hindi ka naman madidepress, mamingiti ka pa. Napaligaya mo ang jowa mo noon, tapos nag-break kayo, tanggapin mo na sa panahon nyo, lumigaya ka rin. So, okay na yon. Huwag mo nang alalahanin. Tapos na yon. Sad, pwedeng makabawi, pero hindi na pwedeng mabura. So, forgive na lang and move. So, forget the past. These things will occupy our minds for nothing. Bakit daw natin kakalimutan pa? Mga bagay na ito, ino-occupy yung ating mga isip sa walang kabuluhan. We will be unproductive then. Magiging unproductive tayo, hindi magiging mabunga ang ating pag-iisip sapagkat nakastuck sa nakaraan. Ang ating brain
ang nagkokontrol sa ating katawan kung ano ang ating gagawin. Kung ang ating brain ay nakafocus sa bagay na nakaraan, sinasayang nito ang time natin. Imbis na sa mga bagay na productive, fruitful, mabunga, lumilipas ang panahon na wala tayong nagagawa. Which, yun ang gusto ng kalaban. Yung wag tayong pumilos. Yung wala tayong ma-accomplish. Lalo na sa kingdom ng Diyos. Malapit na siyang bumalik, mga kapatid. Ang Panginoon. Wala pa rin tayong nagagawa ba? Gustong-gusto ng kalaban yan. At hindi naman ang kalaban ng ating Panginoon, kundi ang ating Panginoong Jesus. So huwag natin bigyang pabor ang kalaban, kundi ang bigyan natin ng tuwirang pagsunod ay ang Panginoon. Pangatlo, God wants His people to anticipate His future work. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ang tingnan ay yung future work ng Diyos, yung gagawin ng Diyos. Di ba dapat live by faith? Di ba dapat walk in faith? How can you live by faith or walk in faith if you are always reminiscing the past? Paano ka makakalakad at makakapamuhay sa pananampalataya kung laging binabalik-balikan mo ang iyong nakaraan? We need to look at the future and entrust our life to God. Lagi natin tingnan ang bukas, ang next month, next week, next month, next year, our future. At i-assume natin, i-manifest natin yung gagawin magandang bagay ng Diyos. Yung next na amazing thing na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung bagay na binabalik-balikan mo at di mo maiwan? Ang utos ng Diyos, do not dwell on the past. Kalimutan ang mga bagay na nakaraan. Ang pagbabalik sa mga bagay na nakaraan ay isang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sabihin niyo nga po ulit, ang pagbabalik sa nakaraan ay isang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Patandaan natin yan. Kaya, sinasabi ni Prophet Isaiah, gusto ng Diyos, kalimutan natin ang ating nakaraan. Pangalawa, perceive spiritually. Tingnan natin o ibukas natin yung mga mata natin sa mga bagay na pang-spiritual. We need the spiritual perception to recognize God's work. Hindi natin ma-recognize, hindi natin makikilala ang maliliit at malalaking bagay na ginagawa ng Diyos sa atin kung tayo nakafocus sa nakikita lang ng mata, sa material at physical na bagay. Kailangan matuto tayong tumingin sa spiritual realm, sa bagay na hindi nakikita ng mata. Verse 19, part A, see, I am doing a new thing. Do you not perceive it? Meron akong ginagawang bagong bagay. Hindi niyo ba yung nakikita? Ibig sabihin, ina-expect ng God na mayroon tayong spiritual eyes. Na ang mga anak ng Diyos na tumanggap sa kanyang anak na si Kristo, na pinasukan at tinitirahan ng Holy Spirit, hindi lang itong dalawang mata na ito ang ginagamit, kundi spiritual eyes. Dahil ang Diyos is Spirit. Kailangan nakikita natin, tayo yung unang nakakakita ng mga bagay maliit man o malaki
na ang Diyos ang gumagawa, may ginagawa ang Diyos. At hindi tayo nakafocus sa mga material na bagay o physical na bagay na nakikita ng ating mga mata. Ang Diyos gumawa ng paraan para makabalik ang mga Israelita sa promised land. Diba, may mga nag-exile sila kung saan sila na punta. Paano magagawa na makita natin through our spiritual eyes yung ginagawa ng Diyos? Paano? Una, focus on the promises of God. Nakakatuwa, no? Meron na akong nadidinig sa inyo na memorize. Si Chairman nga, yung teksto natin ngayon, memorize din. Memorize din ito yan, Nelson, yung supporting verse kanina. Kailangan mag-focus tayo sa promises of God. Kapag tayo nagbabasa ng Bible, huminto tayo doon sa parte na may promise. Sikapin natin, i-memorize, hindi man natin ma-memorize word for word, at least yung thought ay ma-retain sa utak natin at ulit-ulit natin, basahin natin ulit upang ma-retain sa ating mga edad. Mahirap yon, doble effort ang gagawin natin. Pero try natin. At kung ano yung ma-retain sa utak natin, kahit 3 words, keywords, nung verse, mahalaga yon para lagi natin yun matatandaan. Lalo na sa panahon ng pangangailangan, sa anumang problema natin, mag-claim natin yung pangako niya kung natatandaan natin yung mga keywords. Focus on the promises. 2 Peter 1:4, anong sabi? By which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Napaka-precious, napaka-yaman ng mga pangako ng Diyos. At in-store yun para sa atin. Pero kung hindi natin nalalaman, hindi natin nababasa, hindi natin nahuhukay sa Biblia, anong kahalagahan nun meron sa atin? Ipinrepare ng Diyos, hindi para sa mga demons, hindi sa mga evil spirit, kundi sa Kanyang mga anak. Pero kung hindi natin mabubuklat at hindi natin mababasa, walang saysayon, walang kahulugan yun sa ating buhay. Mga kapatid, huwag natin sayangin ang mahalagang bagay na inihanda ng Diyos sa atin. We need to let go of the past to see and receive what God is actively bringing forth. Pangalawa, recognize the new things He's doing in your life. Hindi lang multay natin yung Sunday na mag-testify na tayo dito ng mga bagay na naranasan natin sa Diyos. Kung meron tayong naranasan kada araw sa buhay, share natin sa kapamilya, i-share natin sa friend, i-share natin sa coworkers, share natin sa classmate, i-share natin sa bagay na ginagawa ng Diyos. Pero hindi naman natin na-share, madaling makalimutan. So, ang pwedeng isipin ng Diyos, hindi natin na-appreciate. Hindi natin na-recognize na dumaan lang ang mabubuting bagay sa atin. Pero, ang gusto ng Diyos, kilalanin natin, pahalagahan natin, bigyan natin ng pansin. Lamentations 3:22-23, ano ang sabi? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. O, di ba, kanta to? Di ba, Chin, kanta ito? So, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw.
bagal mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ang Diyos natin hindi Diyos ng luma. Siya ay Diyos ng mga bago. Lagi tayong binibigyan ng mga bagong pag-asa, bagong kahabagan, bagong kaawaan. Anong sabi? Every morning. Hindi sinabing every year. Hindi sinabing every decade. Ang sinabi, every morning. Kaya dapat every morning, nakikita ng ating spiritual eyes ang mga bagong bagay na ginagawa sa buhay natin. God wants us to notice His present work. Okay, napuri na natin siya sa mga past natin. Yung ngayon, kailangan niya ng kapulihan. Kailangan niya ng recognition. Kailangan niya ng pansin natin sa mga bagay na ginagawa niya ngayon. Minsan, pag meron tayong karanasan in the past na sobrang ganda, sobrang laki, 10 taon na yung kanina sinishare natin. Parang walang bagong bagay na ginawa ang Diyos. We need to see that God is not static. Hindi nakatayo lang. Hindi nakatigil. Ang Diyos, He is always moving and working, and His new work often surpasses the things of the past. Siya ay kumikilos, siya ay buhay, siya ay tumatrabaho, at lagi naman ang kanyang ginagawa ngayon ay mas malaki ito kaysa doon sa managawa niya na ng mga unang panahon sa ating buhay. At ang gusto ng Diyos sa kanyang pagkilos, kumikilos din tayo. Mag-cooperate tayo. Dahil tayo ang kanyang mga kamay. Tayo ang kanyang mga bibig dito sa lupa. So, kailangan may partnership. Ina-expect niya sa kanyang pagkilos, may pagkilos din tayo. Bakit kaya parang hindi nakakakilos sa buhay natin ang Diyos? Baka may hadlang. Hindi siya nagsisinungaling. Totoong may ginagawa siya sa buhay natin, kaya lang hindi natin nakikita. Can you not perceive it? Sabi ng Diyos. Meaning, God is expecting us to see and perceive spiritually. Iniintay ng Diyos na gamitin natin not only itong dalawang naked eyes natin, kundi yung ating spiritual eyes para makita natin ang kanyang ginagawa. To see and perceive new good things He is doing in our life. Marami sa atin na nakikita, puro material, hindi nakikita mga bagay na pang-spiritual, samantalang yon ang gustong ipakita sa atin ng Diyos. Ang mga material at physical na bagay, nandiyan na yan. Kahit ang hindi Kristiyano, nakikita yan. Basta may mata, nakikita yan. So anong kaibahan? Dapat tayong tumingin in the spiritual realm. What's the movement of God? What's the purpose of this movement? May nagtanong sa akin. Bakit po inaalaw ng God na madaming madamay ng mga bata at inosente doon sa Bagyo at Baha sa Cebu? Lahat po ba masasama? Sagot ko, hindi ibig sabihin lahat sila masasama. Kahit naman ang mga Christians nagkakasakit din, namamatay din. May purpose ang Diyos sa lahat ng kinikilos niya. At yon ang pagtiwalaan natin na alam niya kung ano ang ginagawa niya. Walang damay-damay sa Diyos. Lahat yon intentional. Lahat yon tinayagan ng Diyos. Bakit? Siya lang nakakaalam nun. Magtiwala tayo na sovereign God siya at may dakilang purpose siya. Bakit niya ginagawa ang mga bagay niya? Can you not perceive it? Maintindihan at makita nawa natin
Ano ang dahilan ng mga pagkilos ng Diyos, bad or good, sa ating buhay at sa kapaligiran? Letter C, expect the unbelievable to happen. Asahan natin na ang mga hindi kapanipaniwalang bagay mangyayari. Amen. Nung ako ay sabihan ng doc na may nakitang inactive baby sa lungs, thank you, diba? Dahil ako ay exposed. Nung una, aminin ko, nasad ako. Sabi ko sa Lord, bakit mo pinayagan na magka-problema ang lungs ko? Eh, may problema na sa kidneys ko. Hindi ako nakakatulog. Noon yun. Until pinaalala sa akin ni Lord, nasa problem ko sa kidneys, pinabayaan ba niya ako? Hindi ba't blessing in disguise pa nga? Dahil nagiging sanhi ito para mas ma-inspire ang maraming tao at mas ma-amaze sa strength na meron ako while on this position. O nga po, ano? So yun yung, kung nag-uusap kami, yun yung pumapasok dito sa isip ko, na kinikilala ko, yun yung boses ng Diyos. O nga po, ano? Sagot ko sa kanya, sige po, sorry po. Ang bagay na piniyagan mo, may purpose ka. And it's for your glory. Sige po, di na ako sad. Excited na po ako ulit sa panibagong kamangha-manghang bagay na gagawin mo for my lungs. At yun yung iniintay ko. Mga kapatid, excited akong makita ang kamangha-manghang bagay na gagawin niya. Nabago ang pakiramdam ko, nakakatulog ako noon. Kaya nung may panibagong nakita sa MRI, bulging disc dito sa likod ko. Dahil naubos na ang fluids, kaya nagsasasakit yung balakang ko. Hindi na ako nasad. Sabi ko, ayan, dumadagsa ang mga amazing things na gagawin ng Diyos, ang mga surprises na ikapadala ni Lord. I know these are blessings in disguise. Nakikita ko ngayon na ang burden, blessing. Na ang trial, testimony. Na ang worry, magiging worship. Ano yung bagay na saan tayo o nag-worry tayo? Meron ba? Ano yung bagay na ginagawa ng Diyos pero parang hindi natin nakikita o naiintindihan? Bigyan natin ng daan yung amazing thing na gagawin ng Diyos. Huwag tayo mag-focus sa problema. Mag-focus tayo doon sa next na gagawin niya upang matanyag ang kanyang kalwalhatian, karangalan, kapangyarihan sa pamamagitan ng issue na to, ng problema na to. Open your heart to God's new opportunities and blessings, which can seem impossible from a past focus perspective. Noon, hindi natin nakikita yon. Pero ngayon, magiging blessing na ang lahat. Pangatlong at hindi at tayo. Pangatlong punto, trust for divine provision. Magtiwala tayo sa pagpo-provide ng Lord. We need to experience the divine provision in difficult circumstances. Amen? Amen. Magtiwala tayo na pagkakalooban tayo ng bagay na kailangan natin, lalo na sa panahon ng mahirap na sitwasyon. Ang sabi sa verse 19, behold, Tagalog, ito ang sabi, isang bagong bagay, pinagaganap na hindi pa ba nakita. Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng kilos sa lugar na ito. ang sabi po ng Diyos sa mga Israelita, I will make a way in the wilderness
and rivers in the desert. Yung river po na tinutukoy dito, very impossible para sa mga Israelita to imagine. Biro nyo nasa disyerto sila. Dry land. Walang ulan, walang lake, walang ocean, walang river, walang falls, walang spring. But God did it. Sa gitna ng disyerto, biglang gumawa ang Diyos ng ilog upang ang mga paglalakbay ng Israelita ay sila ay hindi na ma-dehydrate. Sila ay laging nakakainom ng tubig. Sila ay nakakaliko. Sila ay nakakapaglinis ng katawan. God provided a river in the desert so they can go back easily to the promised land. Para tayo maka-overcome, para tayo ay makaalis sa ating problema, nagpo-provide ang Diyos ng rivers sa ating mga disyerto. Even in desolate regions, the Lord would refresh His people. God is actively doing fresh and new works in our lives. He promises to create pathways, mga daanan, water, rivers, sa barren land, sa difficult places, sa wilderness, sa wasteland. Kaya tayo nahihirapan unawain ang gawa ng Diyos kasi nakafocus tayo sa sariling kakayanan at hindi sa mga paraan pwedeng gawin ng Diyos sa atin. God brings new life and restoration after spiritual dryness and past failures. Tatapusin na po natin. Basahin ko na lang po letter B. God provides solutions and new opportunities in seemingly impossible solutions or situations. Never doubt God's faithfulness. Do not limit what God can do. 1 Corinthians 10:13. Pakibasa. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Huwag natin limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Walang pinayagan ng Diyos na maranasan natin na hindi natin pinanas din ng ikaw. Whether it is trial, whether it is problem, whether it is bad situations, walang bagay na papayagan siya na hindi natin kakayanan. Mukhang pang-Bible study na lang ako, hindi na ako pang-pulpit preaching. Ano yung bagay na imposible pero ginawa ng Diyos para masolusyonan ang problema mo? Meron ba? Mga kapatid, in conclusion, called to be renewed. Tinatawag tayo ng Diyos para magbago. Araw-araw. God's promise of newness. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin sa courage, sa daily kakayanan. Pangako yan ng Diyos na tayo ay tutulungan, papakitaan ng kamanghamanghang bagay. Utos ng Diyos na tayo magbago at may pangako siya para tuloy-tuloy ang ating pagbabago. Katulad ng sinasabi sa Isaiah 43:18-19, nilinaw sa atin ang tatlong bagay na dapat natin gawin upang magtuloy-tuloy ang ating pagbabago. Una, release the past. Let go natin ang ating nakaraan. Huwag nang balikan. Pangalawa, perceive spiritually. Tingnan natin ang spiritual na bagay. Hindi ang nakikita lamang ng mata. Upang makita natin ang mga bagong bagay.
na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, trust for divine provision. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pag meron siyang inuutos sa atin, bahala siya magbigay kung ano ang kinakailangan natin upang magawa natin yung pinag-uutos niya. Kumusta ang Pasko, kapatid? Meron ka pa bang ayaw i-let go? Ang favorite mong balik-balikan, meron ba? Kasalanan, habits, memories, hurts, ano pa? Bakit may mo isuko mo ang sakyan? Kay Lord, upang ma-empty ang iyong puso para makita ang mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay. Kapatid, asahan mong concern sa iyo ang Diyos. Kung kaya't nananatili siyang tapat na kayang ipagkaloob ang lahat ng bagay kahit ito'y imposible at mahirap paniwalaan ng mata ng tao. Gusto mo bang maranasan ang tuwirang pagbabago sa iyong buhay? Kaya kaya kang baguhin ng Diyos. Kapatid, magtiwala ka lang at sumunod. Isuko mong lahat sa Kanya at mamamangha ka kung ano ang gagawin niya sa buhay mo ngayong 2026. Tayo manalangin. Aming Panginoon, patawarin niyo po kami kung madalas niyo kami natatagpuan na naka-stack pa sa aming mga nakaraan na lagi namin nababalik-balikan ang mga past memories, lalo na mga kasalanan na nauulit, pinagsisihan na nauulit pa, mga katigasan ng ulo na hanggang ngayon, paborito namin hawakan at hindi namin matalikuran. Tawad, Panginoon, kung hindi namin nasusunod ang utos mo, makalimutan ang nakaraan. Ngayon, Panginoon, inihiling namin dito sa Grace Alone, buksan mo ang aming mga mata, ang aming mga spiritual eyes, para makita namin ang mga bagong bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay, sa aming personal na buhay, sa aming pamilya, sa iglesia ito. Baka nabubulagan kami, Lord. Baka ang nakikita lang namin pisikal at hindi namin nakikita ang maraming mga magagandang bagay na ginagawa mo sa amin. Kung kaya't hindi kami makaparticipate sa pagkilos mo, alam namin hindi ka nasasatisfy sa aming mga ginagawa. Hindi namin naaabot ang expectation mo sa amin. Patawad, Panginoon. Sa oras na ito, habang pinatanggap namin sa aming mga puso, sa aming mga isipan ang utos mo,
sa Isaiah 43:18 to 19. Tulungan mo kami mapanghawakan ito. Tulungan mo kami makalimutan ang nakaraan. Tulungan mo kami makita ang ginagawa mo sa amin. Maintindihan lahat ng pinapayagan ng maranasan namin. At magtiwala kami at dagdagan mo ang aming pagtitiwala sa iyo na hindi mo kami pababayaan sa paglalakbay namin sa barren land. Ipagkakaloob mo ang lahat ng aming pangangailangan, lalo ng wisdom, courage, passion, sa pagtupad namin sa inuutos mo sa atin sa mga panahon na ito na kami ay humayo. Mamaya, Panginoon, kami ay magmi-meeting, ang board ay magmi-meeting. I-analyze namin ang mga kalakasan at kahinaan ng Iglesia. At mula doon, kami ay magpaplano ng bagong mga gagawin for 2026. Huwag maging mindset namin na magkaroon lamang ng magandang plano para maisabit. Ilagay mo sa aming mga puso't isipan kung ano ang gusto mong gawin namin for 2026. At alam namin, aming Diyos, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami hahayaang maging failure dahil ipagkakaloob mo ang lahat ng aming kakailanganin para matupad namin ang ipinapagawa mo. Walang kulang kung kami ay magtitiwala sa iyo, aming Diyos. Walang pagkukulang. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mas malakas, mas matibay, mas matapang sa paggawa ng iyong kalooban. Palain mo aming lahat, aming Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.